Jennifer, look, what are we going to talk about? So we're going to talk about the RA 9344, Republic Act 9344. Pero of course, Senator Kiko Pangilinan is being dragged into this mud. Kumbaga, he's drawing a lot of flack from the public kasi nga mga DDS mahilig, mag-exaggerate ng issue. So, ako naman critical din ako sa batas na yan. Yung talagang sumabit yung yung kuko mo. Jennifer. Okay, so, yeah. Si Kiko Pangilinan, medyo tumatanggap siya ng matinding pambabatikos, galing sa mga critics, sino pa ba mga DDS, at ako rin, di ba? Sabi ko, kailangan i-repeal na yung batas na yan. We need to repeal that law. It's either revise or repeal. Kahapon, tinanong ko siya, so ang daming mga kakampigs talaga. So, hindi ako kakamping, hindi rin ako DDS, hindi rin ako loyalista. Okay, binoto ko si Ping Lacson. I consider myself independent politically. Okay? I offend everyone dito sa lahat ng political aisle and spectrum and sides, etc. Lalo na yung mga pa-woke na kakamping. Okay? Sa tingin ko pareho lang sila ng DDS no? Sa pagiging salot. Yun lang yung masasabi ko pa. So anyway, so yun nga, yung issue sa Tacloban, di ba, grabe yung dalawang bata, di ba? 14 years old, tapos 15. Si Nash yung mas bata, naka-Glock something siya, yung kanyang baril. Okay? Siya yung maraming pinutok daw. Siya yung nag-reload pa. Yung Nash, sabi ko dead eyes yung kanyang mata sa X. I described his eyes as dead eyes. Kasi yun yung nakita ko, di ba? Di ba? Yung tinatawag na psychopath, dead eyes. Di ba? Kung titingnan mo talaga, kasi usually mga photos niya, yung mga videos niya naka-blur. And then I saw the actual video sa presinto, nakaupo siya. Suot-suot niya yung WKMDF ata yun, yung German band na sinuot ng Columbine shooter 20 years plus ago. Diba? So, dead eyes. Tapos sabi ng mga camping, usually mga Kiko fanatics sila. Ako, wala akong kay Kiko. I'm just critical of this, law, yung RA 9344. I'm probably gonna vote for him again, for the Senate. Pero yung mga followers niya, yung mga kulto niya, mga kakampings na pa-woke, sila masahol sila talaga. Yung tipong, akala mo, binabanatan mo si Kiko, it's just the law. It's just the law that we are critical of. Ito mo to, akala mo, nakapatay ka na. Tinawag ko lang na dead eyes yung Nash. Yung Nash, yung 14-year-old na shooter sa Tacloban na siguro, hindi pa nga alam kung siya yung nakapatay ng 3 wala pa tayong sure When I checked last time, hindi pa sure pero siya yung mas maraming natamaan. Yung Nash. 14 years old and according to the law, shit daw kasi ako. Itong si Randy Asis, 2015 pa lang, anti-Duterte na ako. Salot ka. Okay? Yan kasi mahirap sa inyo. Pareho mga kakamping, mga DDS. Lalo na, actually kakamping lang naman. Okay lang naman. Pero yung may pa-woke strike, yun na yun. Yung mga pa-woke na kakamping. Sila actually yung in favor sa EJK laban sa mga kanila. Yung mga kaaway nila sa ideology. Sa tingin nyo, yung mga pa-woke na ito, nakita ko they're in favor of extrajudicial killings with respect to their political enemies. Paano ka nasabi yan? Yung mga Charlie Kirk hater sa Pinas? Nabanggit ko na. Medyo na-release tayo pero I'm just gonna mention this, okay? Yung mga Charlie Kirk hater sa Pinas, na pa-woke, nakakamping, lahat sila kakamping, lahat sila pa-woke. Okay? Pero hindi naman automatically, lahat ng mga kakamping ay pa-woke. Okay? Pero lahat ng pa-woke, kakamping. At may mga pa-woke din ng mga DDS. Okay? So, yun yung hindi maintindihan ng iba May mga pa-woke na DDS, yung may mga pronouns sa kanilang bayong. Pero mas karamihan, between the DDS and the kakamping, mas maraming pa-woke na kakamping. Okay? Linawin ko lang yan.
Actually, in favor kayo sa extrajudicial killing, mga pinayupak kayo. Kunwari lang, against kayo kasi si Duterte. But when I check, this is actually disturbing. Okay? Tuwang-tuwa sila nung namatay si Charlie Kirk. Si Charlie Kirk, ano ba yung problema nila sa kanya? Hindi naman siya drug addict, hindi naman siya pumatay, hindi naman siya kriminal. And he's being accused of being a racist. Na wala silang patunay. Pag tanungin mo, diretso, wala silang alam. Ang alam lang nila yung mga headlines na pinapakalat ng mga liberals sa Amerika. So, yun lang yung one ko. Just to give you a distinction between the two. So, going back sa ng mga ko na to, yung mga DDS, gago ka. 2015 pa lang, anti-Duterte na ako. Sira ulo kayo. Kasi bakit? Kasi nga, noong 2015, si Duterte is pro-NPA. Di ba? I-appoint ba naman niyo yung apat na leaders ng CPP-NPA na cabinet members? Tapos, ito pa yung 2016, 2017, nandito yung honeymoon period ng NPA sa mga DDS na yan, di ba? Sino yung mga pinag-appoint niya? Yung mga nakapaligid sa kanya, mga putangin ng NPA, mga retired. Si Johnny Vasco, si Ka Eric Celis. Kumbaga, ito, magkakasundo kayong lahat dito eh. Ang kahibaan lang kasi yung drug war ni Duterte. Yan yung kaibahan ng mga leftists sa Asia. Mga Asian leftists, saka Western leftists. Kung napapansin nyo, yung mga leftists and Duterte is a leftist. He was a leftist. He's an admitted socialist. Sinabi niya yan ilang beses. Kaso hindi siya NPA. Kasi ang kaibahan ng NPA sa socialist or communist sa socialist is that you must be a member of the Communist Party para maging communist ka. Ayon yan kay Nelson Mandela. Okay? So, you can be a socialist but not a communist. Pero lahat ng communist ay socialist. So, yun yung sinasabi niya. Ilang beses yung sinabi yan, si Duterte. Mayroon siyang ibig sabihin nun. So, sabi niya, hindi ako NPA. I'm a socialist. Pareho rin yan si Teddy Casino. Hindi ako NPA. I'm a socialist. Anong ibig nilang sabihin? Hindi sila member. But they're on the same political ideology spectrum. Na leftist, statist, collectivist. Yung si Duterte na yun, leftist yan. He was a leftist ever since yung nanay niya, leftist, inaarugan niya yung mga komunista until they double cross each other. Pero ang mas bobo sa relasyon ay putang inang si Dugongyo. Diba? Mas bobo si Dugongyo nung honeymoon period. Pinapatay na nga yung mga sundalo. Diba? Sabi niya, friend ko pa rin yung mga yan. Sira ulo, diba? Sira ulo nga eh. Bobo. Mahinang utak. Kaya nga, nautakan din siya ng China. Diba? So, ito lang yung nakakatawa. So, putang ina, magsalita ka lang tungkol sa kanilang mga pawn, kagaya ni Kiko, you're a DDS. Hindi nyo naintindihan na may political spectrum na tinatawag. Kayo yung black and white. It's either you're on my side o kaaway ka namin. So, it's either you're ekakampig or you're a DDS. Paano na kami nasa gitna? Di ba? Kaya, pareho lang kayo ng mold ng utak. Okay? Pareho lang kayo. Dati ko pa ito sinasabi, pareho lang kayo ng mold ng utak. Nakakatakot kayo pareho pag nasa kapangyarihan kayo. And that's why I've been independent and I'm always independent and will be independent. Okay? So, yun lang yun.